Hello guys! Welcome ulit sa panibago nating video tutorial. Para sa video na to is ituturo ko or i-explore natin yung magic tools ng Canva. Okay? So ngayon, mag-open tayo ng 10 by 10 inches. So create tayo. So meron na tayong blank page. So yung i-explore natin dito guys is yung nandito sa elements. Hanap tayo, mag-search tayo ng background. Okay, let's say, gusto ko nasa beach. Okay, so punta tayo dito sa photos. And then hanap lang tayo ng pwede nating gamitin para ma-try natin yung mga magic tools. Okay, so let's say, what if ito? Ito yung pipiliin ko. So hindi ko na siya i-stretch guys ha. Ganitong size lang. Para magamit natin yung lahat ng nasa magic tools. Yung magic tools ay dito makikita sa edit. In order para makita yung edit is kailangan niyo munang i-click yung image, yung mismong image, okay? So, pagka-click mo dito ng edit, makikita mo na dito yung mga magic tools dito sa Magic Studio. Okay? So, may background remover. Kahit dito guys, kahit hindi ka na pumasok dito sa edit, dito sa banda na to, sa katabi ng edit is may background remover na. Okay? Meron ng background remover. So, kung gusto mo namang i-explore yung ibang tools is, andito siya, may background remover, may magic eraser, may magic grab, may grab text, may magic edit, at saka magic span. And then under edit, meron ditong mga adjustment. I-adjust mo yung brightness, contrast, or highlights, or saturation ng image. Dito sa baba, meron din mga filter, meron din mga effects dito. Mga shadows, low tone, mga blur, or mga retouch, ganon. Pero dito, focus muna tayo dito sa Magic Studio. Okay? So, yung una natin itatry is yung background remover. So, i-click natin yung image, and then i-click natin yung background remover. Let's see kung ano yung mangyayari. So, yan. Yung natira, yung umbrella lang at saka yung dalawang upuan. Okay? Ganun yung mangyayari sa background remover. Okay? So, ibalik natin, Ctrl-Z. Dito naman sa magic eraser, so since binalik natin yung image, yung background is, itatry natin yung magic eraser. Okay? So, let's say, click na natin. May lalabas dito na parang option to adjust the brush size. Okay, para malakihan natin yung brush. Meron ding dito click. Yung click dito guys, meron dito sa Photoshop. Yung tawag dito sa Photoshop is quick select. Okay, so meaning nito is nasa-select natin automatically yung gusto lang natin ma-delete. Like for example ito, kung i-click ko ito is, kung i-hover ko to, maha-highlight na siya kung ano yung pwede nating ma-delete, di ba? So, pwede rin natin gamitin yung brush. So, I think for me, yung quick select is best na to erase a specific element sa mismong image, di ba? So, what if gusto kong i-remove yung umbrella lang? Okay, so, i-click ko lang yung umbrella. So, again, pwede mong gamitin yung brush. Pero for me, I think yung pinaka easiest way to erase a specific element is to use the quick select. Okay, so click ko na siya. Okay, and then click lang natin yung erase. Hintayin lang natin na ma-erase siya totally gamit yung magic eraser. So ayan, na-remove na yung umbrella and yung natira lang is yung dalawang upuan. So since meron pa ditong natira, kung nakikita niyo yan, parang lubid and then parang medyo yung parang pangkapitan ng umbrella, i-delete natin yan using the brush. So, lakihan natin ng konti yung brush size and then i-delete lang natin yung mga unnecessary part ng image or natira ng elements. Okay? Erase lang natin. So, yan. Nakita niyo yan. Nalinis niya yung mga unnecessary na mga natira ng elements na ni-remove natin. Okay? So, next natin itatry is, since na-try na natin yung background remover at saka magic eraser, next na itatry natin is yung magic grab. Okay? So, since meron pa tayong natira dito ng mga elements, pwede natin itong gamitin na
example. Okay, so click lang natin yung mismong image, tsaka edit, and then click natin yung magic grab. The same thing pa rin dito guys. Yung option pa rin dito is you can use brush or quick select. So kung malinis naman yung pagkakaselect ng option ng quick select is you can use that para mas madali, di ba? Pero kung sa tingin nyo naman, kasi there are times guys gaya nito ha, oh, kung i-hover ko dito sa may dahon sa taas is wala siyang maseselect. So, normally ginagamit dito is brush talaga. Tsaka binabrush lang yan entirely para ma-grab yung mismong elements. Okay? So, mamaya itatry natin yan. Let's see kung gagana siya. Pero for now, itatry natin yung quick select. Isi-select natin tong mga upuan. Okay? Let's say ito lang yung isi-select ko. Itong blue lang na upuan. Okay? And then, grab natin siya. Let's see kung anong mayayari, kung ano yung purpose ng tool na to. So, ayan. Natapos na. Ito yung mangyayari, guys. Ito yung cool. Ito yung exciting na ano niya is, pwede mo siyang, from the word magic grab, pwede mo siyang i-grab at ilipat dito yung upuan. Diba? So, parang medyo may naputo siya na part. So, yun nga, there are times na hindi talaga perfect yung pag-grab. So, yan yung reason kung bakit may option na brush yung gagamitin. 'Di ba? So, at least alam nyo na pwede mag-grab yung mga elements using the magic grab. Okay? Itatry natin na gamitin yung, let's say, ulitin natin ha. Itatry natin na gamitin yung brush. I-try natin i-grab itong mga parang mga coconut leaves. So, ito-try natin ha kung effective siya. Kasi, yun nga, may mga elements talaga sa isang image na hindi siya na-detect ng isahang quick select. Diba? So, ito-try natin. I-select natin using brush yung mga nandito na mga leaves. Okay? So, I think not necessarily na kailangan perfect ha. As long as ma-select nyo lang yung mga gusto nyong mag-grab, I think that's enough. So, I think na-select na lahat. So, grab na natin. So, ayan. Natapos na. Let's see kung natanggal ba niya or na-grab ba natin yung mga leaves. Okay? So, ayan. Effective siya, guys. So, hindi siya need like perfect na dapat mong ma-brush yung entire elements is automatic na ma-remove na niya yung mismong element. Okay? So, try natin i-delete na lang to. Then, delete yan. And, yan lang. Titira lang natin yan. Okay? So, next na gagawin natin is, dito sa edit, after magic grab, merong grab text. Pero mamaya na natin yan itatry kasi may specific na image na paggagamitan yan. Okay? So, move tayo dito sa Magic Edit. So, dito sa Magic Edit is para siyang similar ng mga AI-generated platforms na nagko-command tayo ng mga prompt. Okay? So, yun pa rin. Meron pa rin dito sa part na to na brush size or quick select. So, dito na sa part na to is gagamitin ko yung brush. And then, lalakihan ko yung brush size ko, and then maglalagay ako dito sa banda na to. Let's say dito sa part na to. Maglalagay ako dyan ng, let's say, both. Okay. Generate lang natin. Dito sa Magic Edit, guys, is magpo-provide siya ng 4 na choices for you to choose kung ano yung maganda para sa image mo. Okay? So, hintayin lang natin yung choices na ibibigay niya. So, ayan. So, nakapag-generate siya ng 3 choices. So, I think nagkaroon ng problema sa internet connection kaya yung isa dito is hindi siya nakapag-go through. So, okay. So, again, yun nga, may choices siya na binigay kung sa tingin nyo ano yung magandang ilalagay natin. Okay, so, since hindi ko siya nagustuhan, what if ilalagay ko dito is specifically gusto ko ng red boat? Okay, so i-generate natin again. Ha? Huwag mo i-click yung done kasi maku-close yung magic edit. So yung i-click nyo lang is yung generate again. Tsaka nilagyan ko ng red para specific kung ano yung gusto kong ilalagay na klase ng boat. Okay, generate again natin.
So, ayan. Parang nakakatawa naman yung mga gene-generate na choices. So, kung titignan mo dito, parang lumagpas, parang lumipad naman yung boat. Dito naman sa pangalawang ito, I think parang okay naman siya. Pero bakit merong parang mga puno dyan? And then dito naman, parang, parang ano naman to? Parang may tent. And then ito, parang bit-bit niya buong bundok, guys. Bit-bit niya yung buong bundok, ha? So, I think, let's say, ito na lang. Parang ito lang yung maganda tingnan. So, okay, done natin yan. So, ayan. Meron na tayong ganito. And then, after that, itatry natin ulit yung ano ha, yung magic edit. May additional lang ako. Dito sa part na to. What if gusto kong merong dito sa part na to. Kids playing sand castle. Parang ganyan. So, let's say ganyan. And generate natin. So, ayan. Medyo magaganda yung mga na-generate niya. Kaso parang medyo maliit. Pero tingnan natin. Let's say ganyan. Let's say ito. Lang ha. Hindi ko ma-zoom out eh. So, yan. Or ito kaya. Or ito. So, I think mas nagustuhan ko ito, guys. So, pipiliin ko to. And then, done. So, yan. Pag zoom natin is parang cute naman ng mga batang to. So, yun. After that, yung gagamitin na naman natin is yung Magic Expand. Okay? Pag kinik natin itong Magic Expand, may choices dito na it's either to crop or to expand. So, since expand yung gagawin natin is dito tayo sa part na to, mamimili tayo ng sizes. Pwedeng whole page, pwedeng 1:1, parang ganyan. Pwedeng ganito. Yan, maraming choices ng size. Pero pwede mo ring, yun nga, freeform. Freeform para ikaw na yung mag-adjust kung anong size yung gusto mo. Pero, what if i-occupy natin yung the whole page, okay? So, click natin yung whole page. Para sa entire image na to is mag-i-expand yung image na nandito, okay? So, try natin. Magic Expand. So, yan. Nakita nyo naman na na-expand siya. So, may choices dito. 4 na choices. Pipiliin nyo lang kung ano yung magandang tingnan. Let's say ito. So, parang ano naman to? Ano naman tong block dito na banda? Ha? Meron din ito na part, yung parang may wall or parang nasa bahay, nasa loob ng bahay. And then, this one. Di ba? So, I think this is the better ito. And then, kung pipiliin ko yan, gagamitan ko siya syempre ng magic erase kasi hindi ko nagustuhan tong black dito na banda. So, gagamitan natin siya ng magic eraser. Okay? So, lakihan natin konti yung brush and then click natin yung black na yan. Erase lang natin siya. So, ayan, na-remove na siya. Okay? So, yun yung magagawa ng mga magic tools sa loob ng Magic Studio, guys. Okay? So, lahat is na-try na natin except yung grab text. So, may specific itong function, guys. Kaya ako siya huling ginawa. Okay? So, i-delete natin itong nagawa natin. And then, maghahanap ulit ako dito sa, sa elements, kung ano nang pwede nating magamit. Pwede nating gamiting image para magamit natin yung grab text. Okay? So, let's say, hanap tayo ng book cover. Ganun. Yung, let's make sure na yung images merong text. Ha? So, mamimili tayo dito. Pili lang tayo. Okay, parang walang text. So, let's say ito. Ito na lang. Kasi may text siya. So, yung gagawin natin dito, guys, is, yun nga, click natin yung image, and then click edit, and then punta tayo sa grab text. So, yung mangyayari,
dalawang choices dito para mag-grab siya is to click quick select or all text. Kapag kinik natin tong all text, I think the same thing lang kasi na-detect siya agad ni quick select na ito lang yung part na to na may text. Diba? Pero kapag marami siyang text, pwede mong i-click yung all text para automatics makiklik kung ano talaga yung mga text na nasa mismong image. Okay? So, since ito lang, na-detect na naman siya ni quick select, so okay na to. Okay? So, click natin and then grab. Papakita ko sa inyo yung ano yung purpose niya. So, ayan, yung mayayari guys is the same thing with Magic Grab. Okay? So, kanina kasi dito sa edit, itong Magic Grab, the same thing lang din yung mangyayari sa grab text. Pero, yung kaibahan lang niya is yung mag-grab niya is yung text. Okay? So, kapag i-drag natin to is mawawala yung text. Okay? So nakita natin na meron siyang natirang mga text. Pwede naman natin yung linisin using Magic Eraser. Pero yung purpose talaga nito is to grab the text mismo sa element. And then, the good thing pa dito guys is editable pa to. Okay? So what if, lagyan to, hello there. Parang ganon. It will be easy for us to change. Diba? Ganyan. So, yun nga, lilinisin natin. So, hanap pa tayo ng iba ha. Let's say, signage. Gusto ko talaga i-explain sa inyo yung purpose niya, guys. Kung ano talaga yung purpose ng GrabText. Okay? So, hanap tayo ng parang logo dito. Wait lang ha. Okay, let's say ito. Ito underground. Okay, parang ganyan. So, gagamitan natin siya ng GrabText. So, click natin si GrabText. And then, yun nga, pwede mong all text para automatic na madidetect na yung mga text. And then, grab. Mare-remove yung text, guys. Diba? Medyo meron lang siyang dito. Pero, carry na yan. So, what if, diba, since editable to, pwede mo namang i-change like, for example, hello world. Diba? So, normally ginagamit to sa mga gustong gumawa ng mga memes na logo or something. Wala, trip-trip lang na pinalitan yung mga logo. Like, ganyan, di ba? Sobrang easy lang niya. Kasi na-remove na yung background eh. May isa pa guys ha. Try natin. Let's say, yan. So, hindi na siya vector guys. So, click natin yung edit. And then may available ng options. Then, try natin yung grab text. What if yung gusto ko lang ma-select is yung inasal lang na part? Gusto ko ma-leave as is yung mang. So, yung inasal lang yung i-remove or i-change ko. Okay? Grab natin siya. So, yan. Mare-remove yung inasal. Okay? Naging blanco yung dito. So, kahit naging black tong inasal, guys, is meron ka pa rin option to change since editable yung text. Okay? So, what if mang sinakal? Ganyan. So, ano nga yung logo ng inasal, 'di ba? Red yung text, 'di ba? So, let's say red yung text. To change natin yung text. Okay, since yun nga, 'di ba? Pinapalabas ni Canva yung photo color. So, magagamit mo pa rin yung mga brand colors ni mga inasal. Okay, so yan, lalagyan natin ng effects. And then, yung outline na black. Para magkamukha talaga siya ng mga inasal na logo. Okay, so, lagyan natin yung thickness. So, ayan. Diba? Tingnan natin yung difference sa kanina, ha? So, ayan. Nakagawa tayo ng sarili nating logo. Diba? Gamit yung mga existing logos. Diba? So, yan yung power ng GrabText. So, okay?
I hope meron kayong natutunan dito sa Magic Studio, guys. Kasi sobrang gamit din itong mga to, lalo na kapag sobrang detailed yung pinapagawa sa atin ng mga client natin. So, dito sa baba is merong mga option dito, merong mock-up, merong image upscaler, meron ding colorize. Kasi yung nagagawa nito, kapag blur yung image na pinoproduce or nada-download natin, is pwede natin siyang gamitin para maging high quality. So let's say for example, itong na-download ko na Mang Inasal. Nakita nyo naman na sobrang pixelated. So itatry natin na i-image upscaler natin siya, okay? So pagka-click natin ng upscaler, yan, meron choices dito ng resolution. So, let's say may 3 times, 4 times, 8 times. So, let's say 8 times na natin. Okay, upscale lang natin siya. So, yan. Try natin i-replace. Tingnan nyo mabuti yung difference ha. Medyo pixelated siya dito. Pagkatapos niya mag-replace is ganito na yung nangyari. Medyo may part pa rin siya na medyo pixelated siya dito sa part na to. Pero, compare talaga dun sa pinakauna is better siya, guys, 'di ba? So yan. Mas maganda itong gamitin, guys, dun sa mga element na na-generate natin sa mga AI generated platforms. Kung tingin niyo naman na parang low qualities, pwede niyo gamitin yung image upscaler. Okay? So yun lang. I hope meron kayong natutunan dito, and then please take note of this kasi sobrang gamit nito, guys. Promise, hindi nyo aakalain na magagamit niyo talaga siya in the future. Kasi kahit ako is nagamit ko siya. Okay? Maraming salamat sa panonood and aabangan ko kayo ulit sa susunod na video.